This is the LPG Podcast Network. Iba't ibang kwento ang matutunghayan sa ito ang Confessions. Mga kwento mo, babasahin ko. Minsan sa buhay natin, may mga tanong tayong pilit ibinubulong na lang sa hangin. Dahil natatakot ba tayong harapin ang totoo nitong sagot? Naranasan mo na ba yung pakiramdam na nandyan ka lang dahil kailangan ka nila? Yung tipong hindi ikaw ang unang pumapasok sa isip nila, kundi ikaw na lang yung huling option nila. Masakit, hindi ba? Masakit isipin na minsan ang pagiging maaasahan natin ang siya pang rason kung bakit tayo'y nagiging last option. Saling pusa, kung tawagin nila. Yung ibinibigay mo yung oras mo, yung pagod mo, yung talent mo. Pero sa likod ng isip mo, alam mong hindi naman talaga ikaw ang unang pinili. Ikaw lang ang convenient. Ikaw lang ang pwede na. Hanggang kailan ka magiging placeholder sa kwento ng iba? Kailangan mo ba maranasan na ikaw naman ang piliin na walang pag-aalinlangan? Mga kalamaw, fellow gamers, ito po ang confession ni Triz. Dear LTG, ewan ko po ba kung bakit ganito ang pakiramdam ko. Pero parang lagi na lang akong nasa back burner. Hindi naman sa relationships, pero more on opportunities. Parang pinipili lang ako kapag kailangan na. Kapag wala nang ibang option. Parang last resort, hindi first choice. Ang hirap kasi minsan na hindi naman sinasabi. Pero ramdam na ramdam ko. Yung timing ng pagpili sa akin, yung paraan ng pag-a-approach, parang ikaw na lang. Hindi ikaw yung gusto namin. May difference yun. And I feel it every single time. Paano kung ayaw ko? At paano kung gusto ko rin? Pero hindi sa ganitong paraan. Like, for example, yung art graphic design sa school, hindi ko naman talaga gustong gawin eh. At that time, hindi yun yung space na gusto kong pasukin. Pero parang napilitan ako kasi ayaw ng iba. Parang napunta lang sa akin na dahil ako yung natitirang hope. Hindi dahil nakita nila na yung potential ko in a meaningful way, but because conveniently cost-effective ako. And yeah, maybe I did well. Maybe I proved something. Pero that doesn't erase the fact na hindi ko yon pinili for myself. It felt like my energy, my adrenaline, yung natural instinct ko to either step up or step away was taken from me. Para wala akong choice kung hindi sumunod. Nakakapagod pala yung ganun. Yung ginagawa mo yung isang bagay na hindi dahil ang gusto mo, kundi dahil kailangan ka. Dahil ba doon lang ako nag-e-excel? Doon lang ba ako nakikita? Is that all I am to them?
Kasi kapag may gap, kapag may kulang, kapag may ayaw, ako yung ipupush. Ako yung ipapasok. Pero kapag may mas gusto, mas convenient, mas willing, bigla na lang ako nawawala sa picture. Parang filler lang ako. Placeholder. And that what hurts the most. What if ayokong maging fallback? What if gusto kong piliin ako when it matters, but not just when it's convenient? Tapos yung mga tingin nila sa akin, yung side eye, yung parang may halong panghuhusga. Kahit walang sinasabi, ang lakas ng dating, parang may expectation na dapat tanggapin ko na lang yung role na ibinibigay sa akin. At kapag hindi ko tinanggap, parang may mali sa akin. Those looks stuck on me like a dart. Naiiwan sila sa isip ko kahit tapos na yung moment. Inuulit-ulit ko sila. And it messes with how I see myself. Nakakairita, oo. But more than that, nakaubos. Nakaka-doubt. Minsan tuloy, naiisip ko, may value ba ako outside of being the reliable one? Outside of being the one who steps in when no one else will? Kasi oo, people say I should be grateful. And I get that. I know not everyone gets opportunities. I know winning first runner-up as a poster maker in a poster making contest is something I should be proud of. And part of me is. But another part of me keeps asking if I was really chosen or if I was considered readily available. Kasi hindi naman yung award na hinahanap ko eh. Yung hindi recognition lang. Gusto ko. Gusto ko yung pakiramdam na pinipili ako dahil gusto ko ako. Na gusto ako. Dahil nakita nila yung worth ko beyond convenience. Beyond pagiging pwede na. Gusto ko rin maranasan na ako ang unang option. Hindi yung huli. Gusto ko pumili para sa'yo. At gusto ko rin maramdaman na may pumipili sa akin. Not out of necessity, but out of genuine belief in what I can do. Kasi I know I'm more than just someone they turn to when there's no one else left. And I think I deserve to feel that too. Ako po si Tris at ito po ang aking confession. At yan po ang confession ni Tris. Meron talaga tayong nararamdaman na parang ikaw yung pinipili kapag sobrang hirap. Pinipili kapag sobrang masakit yung sobrang sakit yung parang paano ko ba sabihin to? Like alam natin sobrang sakit ng sinasabi nila na parang may gagawin kang ganito, may gagawin kang ganito, may gagawin kang ganyan, tapos puro mga mahihirap, puro mga
paano ba sabi? Puro mga ano ba? Parang pabigat ba? Ika nga sa ano, sa tingin nila. And I know that ang hirap isipin kasi na ganun na lang talaga na parang pagiging main character nila, ika nga, na wala tayong choice kundi ganun na lang talaga, na wala tayong choice kung hindi tumuloy na lang at ipagpatuloy yung mga kailangan gawin dahil syempre assignment yan, project yan. And parang alam niyo yung ano, ito yung na-stuck sa utak ko when I was on a media platform or a media company rather. Yung pinakamahirap na ano, yung pinakamahirap yung mga recognition mo, yung mga naabot mo sa buhay, yung mga ika nga achievement, hindi nila pinapansin. Pero kapag nakagawa ka na ng mali, kahit isa lang, pansin na pansin nila. And doon ako nabuhay na kahit na sobrang ganda ng ginawa mo sa ano, kahit na sobrang ginawa mo sa ibang tao, kahit na sobrang approachable mo, sobrang matulungin mo sa ibang tao, parang nawawala ka ng recognition. And ang hirap lang na bakit ganito yung nangyayari din sa hindi lang sa school, pati sa buong community, ika nga, sa buong community, lalo na kapag sa trabaho, it's either Discord or something, lalo na kapag may drama, kasi 'di ba, we as a VTuber, ganun din yung nangyayari sa amin. Ang hirap lang talaga na ganun na talaga yung ano, na nare-recognize ka lang kapag may mali ka. Kaya nga, ika nga, placeholder ka lang. Kung kuwarin magkaroon ka lang ng achievement, kahit mahirap, parang binabaliwala na nila. Parang ano, alam niyo yung thesis paper na ikaw yung tagaluto ng pansit canton. Ganon ka lang. And ang hirap eh. Ang hirap na yung pagiging back burner, pagiging placeholder, naapektuhan pati yung emotional status natin. And wala akong masabi dahil ang hirap na malagay sa posisyon, malagay sa alanganin yung parang trabaho mo, lalo na kapag nagbibida-bida, yung mga ganyan-ganyan. And yung talaga, yung achievements na talaga yung pinutukoy ko kasi wala eh. Gaya talaga buhay, gaya talaga yung pagiging natin sa society at the moment. Pero sana ma-change, sana yung mga achievements na lang ay hindi ika nga na mawawalan ng parang bula. 'Di ba? Ang hirap lang talaga nun kung nawalan ng parang bula yung mga achievements mo, and hindi lang talaga nila hindi lang talaga nila nire-recognize. Anyways, yun lang naman akin. I hope na ma-recognize ka rin, Tris. I hope na ma-recognize ka rin any further. And I hope na talagang yung storya mo dito sa itong confession sana ay lalo na sa mga advices na nakikita ko dito sa comment section, sana makatulong din sa'yo to. Anyways, magbabasa tayo ng isang comment dito, galing sa aking mod sa Purple App, si Kowa. Sabi daw, relate minsan sa parents ko kapag nagkakamali ako, pero
Pag sila nagkakamali, parang wala lang. Yeah, ang hirap eh. Ang hirap na ganun na lang talaga. Ganun na talaga yung ika nga. Ganito na lang yung parang nangyayari sa atin is lalo na ako nga pala, lalo na sa family. Lalo na sa family. It is just disgusting. Tagalay. Anyways, wala pa naman yatang nakikitang comments dito sa Cool FM chat dito sa ating Discord. But anyways, if you want to chat with us on what happened to Trisa's confessions, pwede po kayo mag-chat sa aking live streams. Daming live streams na nakalagay dito. Bahala na kayo dyan kung saan kayo magko-comment. May kita ko naman yan agad-agad. Anyways, yung ano talaga, yung storya niya na parang may pagkakahawig ba sa mga istorya ni ito si Starus, sabi daw ni Starus dito. Deng, na para bang pinagdadaanan ko din to. Lahat naman tayo mga ganyan eh. Lahat naman tayo may pinagdadaanan. Lahat tayo quote-unquote parang nasa limelight ika nga ng buhay natin. Kasi yung limelight na yon, yan yung parang mapapaano, yun ba yung parang paano ba sabihin? Ano ba yung ang hirap eh, ang hirap sabihin kung ano. Yung limelight ika nga, it's either you can make it or break it, ika nga. It's either mare-recognize ka lang nila, mare-recognize ka nga lang nila sa ano, or yung sa mga achievements mo. Parang rare yata yun eh. Parang rare yata yun na nakikita ko sa may achievements na nagaganap. And yung pinakamahirap sa part na yon ay ano, yung para ba sabihin, pinamahirap sa part na yon is hindi mo alam kung i-recognize ka ba nila o hindi. Sana naman ma-recognize ka naman. And alay, kung hindi ka ma-recognize, wala tayong choice. Kung ma-recognize ka naman dahil sa pagkakamali mo, edi nga ka talaga. Anyways, nga pala, andito yung mga DJs natin. We have Celarx, we have AJ, we have ito yung ano, by the way, shoutout po sa mga transmitter ng mga Navarro. Thank you so much sa pagpihiram ng time slot sa Manila SDR. Anyways, ang dami talaga na nangyayari. Really, ayan, sabi daw ni Mido ngayon, sabi daw dito, you just really have to put your best feet forward. Kahit hindi ka nila mapansin, don't go for it. Yeah, I agree with that. Like, bro, I've been streaming. Ito, by the way, I've been streaming since like 2016 or content creating in general since 2016. And hanggang ngayon, hindi pa rin ako nare-recognize ng ibang tao. Pero, nagawa eh. Hindi ako nagko-complain. Hindi ako gumagawa ng kahit na anong parang, oh, please follow me for this. Please follow me for that. Yeah, go lang, Mido. Go lang, Mido. Ayun. Ano masabi mo? Pwede na ba? Hello? Ayan, hello, Mido. Hi! Ano gusto mo masabi sa Hi guys, stream Midori nito? here. Hindi kasi bang naririnig ko din kanina bang nag-iisip ng kung paano isusulat yung story line. Ayan, parang naisip ko kasi kahit hindi ka ma-recognize, like,
Actually, don't go for recognition. Go for satisfaction. Yeah. Yan. Ito Go pa isa. Dagdag lang ako. Go Ano for pa? passion. Go. Go for passion. Yes, Rather exactly. than- Like, rather than satisfaction and passion, these go hand in hand. Kasi, pag hindi ka na naman satisfied sa ginagawa mo, what even is the point? Diba? Agree. And if hindi ka rin passionate about something, like, how would it reflect doon sa ginagawa mo? Kung hindi mo naman genuinely love yung ginagawa mo, how are people supposed to notice you, diba? Pero kahit nga, again, you don't have to be noticed. You don't have to yearn to be noticed. People will notice you if you just become true to yourself in the first place, diba? Yeah, kung totoo ka naman sa Ito lang sarili mo, yun. di ba? And until now, like 10 years until now, like quote unquote for like almost 10 years until now, I've been content creating and I just do what I love and do what would I have to do, and hanggang ngayon andito pa rin ako. 'Di ba? Yung ito pa. Ang sa akin, you can clip this sa Purple App. Mas mabuti pa na may konting viewers lang ako. May konting nanonood sa akin, ika nga. Rather than a lot of people noticing you, and then meron ka ng biglang cease and desist letter, meron ka na bang tao dito, parang ay pinapatigil ka na namin, bakit ganito yung ginagawa mo, bakit ganito yung ginagawa mo sa amin, diba? Like wala na ano lang talaga, like sanayan lang talaga, and kung matapang yung loob mo, ika nga. Kung matapang yung loob mo, ika nga. Edi, di ba? Ano ka pa rin? Nandito ka pa rin. Diba? Parang kung iisipin mo, diba? Like, alam mo naman, LTG, na I've been in the position, I've been a news director for like, what? 3 months Yeah, 3 now? months. Almost 3 months? Yeah. And even like before that, parang hindi naman papansin ako, pero hindi yung yung like, Yung parang cloud I feel chaser, like ganun. hindi rin ako parang madalas nga ganun, pero alam mo yung pag nakikita naman ng tao na genuine ka sa sa kung anong ginagawa mo, yun yung magiging yun yung magiging susi. Magiging Kahit hindi ka mapansin, bahala sila sa buhay nila. Kasi, kung ikaw sa sarili mo, masaya ka sa ginagawa mo, kung ikaw sa sarili mo, anong bang tawag dito? Like right now, parang iniisip ko nga, ang daming nangyari sa nakalipas na 3 buwan na ang dami nating ginawa tayong dalawa, especially. Not once I felt like, ano ba yan, hindi naman ako napapansin. What's the point of even continuing bilang news director? Kasi sa mga nasa stream ni LTG, I'm currently the news director for our news division dito sa Cool. Yeah. And LTG is my tech head. So, kami usually yung talagang nag-grind. Even in the grind, like, alam mo yung ramdam mo yung natin yung hard work natin. Yeah, totoo. Like, this whole newsroom thing is really running out of sheer passion talaga for the craft. Even if wala makakapanood sa amin, basta yung ginagawa namin is aligned with industry standards, diba? Yeah. Industry standards, kung ano yung mga usual practice for journalists. Yun lang yung yun lang yung ang kumbaga. At saka ito pa isa.
Nakailan na tayong Cool News Primetime? Nakailan na Nakailan tayo? nakailan na tayong Cool News Primetime, nakailan na tayong coverage, Oh. and like the most viewed sa Cool FM na YouTube channel is our coverage, Yeah, yung coverage which is still natin. crazy. Hanggang ngayon, nakalay, Yeah! yung Ang, coverage ang natin. liit lang natin. Like, Oh, we're only a few people. Super understaffed nga namin eh. yeah. Diba? Super understaffed namin. Ako lang yata Kaya ang sa mga gumagalaw, ano- tsaka, si Lloyd, tsaka si ano, di ba? Kami na talaga gumagalaw. O hindi, grabe ka naman. Ikaw, To be syempre. fair, kasi from other people, for other people, busy naman yung sa mga kanikalam mo eh. Mm. Pero kasi parang, kung iisipin mo, ang dami na nang nangyari sa loob ng 3 buwan na yun. Ang daming balita na kinover natin. Kinover natin yung ICC trial. Na i-cover Yeah. din natin in the future. Kinover natin yung impeachment proceedings. Ang dami nating mga segments. We have an original newscast na there are just so many ideas na alam mo yun, nagiging parang fuel natin to just keep creating ba. Yeah. Kasi to be fair, ako, like before LTG came, I was like anchoring muna yung KNP when it was with the old graphics and all. Paalala ko Hanggang lang. sa Andun din hanggang ako sa hanggang sa wala ka pa nun. nun. Andun din ako Kasi pumasok ka na noon, nung una. trial. Hindi. Trial ka na pumasok ako nung nun. Hindi, pumasok ako nung unang pag-ere mo ng KNP. And then, Na the rest is ano history. pa, parang inspired pa from local news yung graphics natin. Yeah, I know. Na ang hirap kaya nun kasi ano yun, we were anchoring from like I didn't have a blueprint basically. Kasi yung blueprint nung past wala na, parang it was dead. Yeah. Like, before I came in, the whole news division was dead and I had to resurrect it. And that's just out of sheer passion. So just imagine, like, if people were passionate about whatever it is they do, ano yung mangyayari? Diba? Ayan. Anyways, Mido, LTG. maraming salamat sa pagbigay ng insight sa atin dahil mag-OT na naman tayo. It's already 8:29. Magpasensya na ako. Anyways, maraming salamat po sa pagsubaybay po sa atin dito sa itong Confessions. At iyan po ang kwento ni Tris para po sa gabing ito. Muli, paalala lang po na bukas po ang ating confessions form para sa inyong mga kwento. Bisitahin lang po ang ltg.network/confessions o mag-email po sa confessions@ltg.network. Sa ngalan po ng TG1 Entertainment at LTG Network Philippines, maraming salamat po sa inyong pagtutok sa inyong nag-iisang itong Confessions. At ako pa rin po ang inyong generic gaming VTuber DJ na si Larotay Gaming na nagpapaalalang ang inyong kwento ay sumasalamin sa bawat buhay mo. Ito ang Confessions. Mga kwento mo, babasahin ko. Ito ang Confessions. This is the LPG Podcast Network.